Natuwa si Rochelle nang mabalitaang sa bahay na ni Marlon titira si Melissa. Ang ibig lang sabihin nun, maaaring mahulog ang loob ni Marlon kay Melissa. Hanggang ngayon hindi nila malaman kung sino ang naanakan nito dahil hindi na makasunod dito ang kanilang tauhan. Hindi na rin ako makagalaw sa kumpanya dahil naghigpit si Marlon. Maging ang kaanib nating board members, mukhang natakot na nakalabanin si Marlon. Pagsusumbong ni Dale sa ina. Hindi ko rin alam kung saan tinago ni Marlon ang iyong abuelo. Kailangan nating gumawa ng ingay sa board of directors para ilabas ni Marlon ang matandang yon. Sabi ko naman sa'yo noon pa, di ba? Dapat hinayaan na natin magpahinga matandang yon. Tiyak na kay Marlon pa rin papanig yun, lalo na ngayon. Irritableng paninisi ni Dale sa ina. At kung ginawa natin yon, maaaring ang abogado ni Marlon ang nakaupo ngayon as chairman. Madaling na ilipat na lang kay Marlon ang posisyon kung nagkataon. Napabuga ng hangin sa bibig si Dale. Wala siyang asawa kaya ayaw siyang pagkatiwalaan ng mga board of directors. Isa pa, nakaibe ng authority na ibinili ni Marlon noon. Mayroon din gustong makuha ang posisyon bilang CEO bukod sa kanya, kaya komplikadong lahat. Ay, wala tayong magagawa ngayon kundi ang hintay ng resulta sa relasyon nila ni Melissa. Tonong sumusuko na sabi ni Rochelle. Pagkatapos kumain, naghiwalay na sina Ashley at Marlon. Pupunta siya ngayon sa kanilang kumpanya at naroon ang sasakyan niyang kinuha. Napilitan siyang bumili ng sarili dahil si Marlon ang gagawa nun kapag hindi pa siya nakabili. So hindi ka na talaga makakabalik nito sa Italy? Tanong ni Ralph kay Ashley. Hindi ko pa alam kung ano balak ni Marlon sa mga bata. Alam mo namang ayaw nang pumayag ng dalawa na mapalayo sa kanilang ama. Nakakaunawang tumango si Ralph sa dalaga. Parang gusto niyang magsisi ngayong pinilit pang bumalik ng bansa ang dalaga. Nawalan na siya ng opportunity dito. Nawalan pa siya ng magaling na employee. Nagtatrabaho pa rin naman si Ashley sa kumpanya. Pero isa sa kondisyon ng kasosyo niya ngayon ay maghanap siya ng bagong creative director. Hindi pa niya nasasabi ang bagay na yun sa dalaga. Marunong namang mag-drive si Ashley at may lisensya kaya walang problema sa pagmamaneho. Umuwi na muna siya at gustong ipasyal ang kambal gamit ang sariling sasakyan. Ngunit pagdating ng bahay, parehong nakasimangot ang kambal. Ma'am, I hate Dad! Sabi ni Jello habang nakahalukip-kip sa kinaupo ang sofa. Lumipat ang tingin ni Ashley sa anak na panganay. Tulad ng kapatid nito, hindi rin maipinta mukha nito. Hay nako ate, ang mayabang mong pinsan ayaw patalo sa balita. Napatingin si Ashley sa yaya ng kambal. Nakasimangot din ito at mukhang mas apektado pa sa kanya sa kung anuman ang balitang napanood. Pinangangalanda kang magsasama na sila ni Sir Marlon at ang kasalay pagkatapos na niyang mga anak. Mahahamig sa tinig ni Nida ang gigil sa pinsan ni Ashley. Napailing si Ashley. Hindi niya alam kung paano papaliwanagan pa ang kambal. Excited na naghintay si Melissa sa kanyang sundo. Nag-imbita pa siya ng isang reporter upang saksihan ang paglilipat niya sa bahay nila Marlon. Alam niya kasi na mayroong hindi pa rin naniniwala sa mga sinasabi niya kanina sa isang interview. Siyempre, ang reporter ay nagtatago at kunwari hindi niya alam na naroon ito. Ate, dumating na ang sasakyan ni Marlon. Excited si Beauty para sa kapatid. Kahit papaano ay naibabangon din ang kanyang dangal laban kay Ashley dahil sa achievement ng kapatid. Inalalayan ni Elizabeth ang anak at inutusan ng katulong na ilabas na ang bagahe ni Melissa. Napapalatak si Jomar sa isipan nang makita ang bitbit ng dalawang katulong. Lahat na yata ng damit ay dinala ni Melissa. 2 malaking maleta at 2 pang medium size. Naghintay si Melissa na maikarga lahat ng bagahe niya at ang pagbaba ni Marlon upang pagbuksan siya ng pintuan. Ma'am, hindi pa po ba kayo sasakay? Tanong ni Jomar nang mainip. Nginitian ni Melissa ang driver kahit gusto niya itong singhalan at minamadali siya. Kuya, hindi po ba bababa si Marlon ng sasakyan? Si Sir Marlon po bang hinihintay niyo na magbukas ng sasakyan para sa inyo? Nakangiti pa rin si Melissa kahit dumoble na ang inis sa driver. Kailangan pa ba talagang itanong ang bagay na yon? Siyempre hindi siya bastang babae sa buhay ng amo nito. Huwag niyo na po siyang hintayin dahil hindi siya nagsundo sa inyo. Isa pa, kahit nandito siya ngayon, huwag kayong umasang ipagbubukas kayo ng pintuan.
Iniinsulto mo ba ang anak ko? Galit na sita ni Elizabeth sa driver. Pasensya na po, sinasabi ko lang ang totoo para hindi mag-expect ang anak mo ng special treatment mula sa aking amo. Isa pa, galit siya ngayon dahil napanood ng anak niya ang balita. Nabawasan ang kasiyahang nadarama ni Melissa dahil sa sinabi ng driver. Ang akala niya, advantage sa kanya ang ginawa kanina. At syempre dapat matuwa si Marlon dahil pinaganda niya rin ang image nito. May kumakalat kasing balita na irresponsable ito at gusto siyang talikuran matapos buntisin. Driver ka lang at walang karapatang magsalita tungkol sa bagay na yan. Una, wala kang alam. At hindi dapat paniwalaan kaya itiko mo nga yung bibig mo sa susunod. Angil ni Elizabeth sa driver sa mahinang tinig lamang. Ayaw niyang may ibang makarinig, lalo na ang reporter na nakatayo, hindi kalayuan mula sa kanila. Masasama ang ugali. Bulong ni Jomar at isinara ang pintuan ng sasakyan. Anong sinabi mo? Nanggigil si Elizabeth sa inis sa lalaki. Sabi ko po, pasakayin niyo na po yung anak niyo at nagmamadali ako. Abat, antipatiko ka. Bakit may sinara ang pintuan? Nagpupuyos na sa galit si Elizabeth. Pagbuksan niyo po kung hindi niya kaya, kasi driver lang po ang trabaho ko dito. Pabalang na sabi ni Jomar bago tuluyang pumasok sa sasakyan. Halos maiyak si Melissa at lantaran ang pagkaayaw sa kanya ng lalaki. Ang nakakainsulto pa, isang hamak lamang na driver ang gumaganito sa kanya. Wala ka talagang modo. Isusumbo kita kay Marlon para matanggal ka sa trabaho mo. Halos manginig ang kamay ni Elizabeth dahil sa pinipigilang galit at pabulong lang pinapagalitan ng lalaki. Nagbingi-bingihan lang si Jomar at hindi pinansin na mag-ina. Bagay lang sa mga itong pakitaan ng ganung ugali dahil mga mapagmata. Mabuti na lang talaga, hindi hangal ang amo niya. Pagkalis sa sasakyan, nilapitan ni Elizabeth ang binayarang reporter. Ang dapat lang nitong ilabas sa larawan ay ang sasakyan ni Marlon at ang paglabas ng anak sa kanilang bahay. Nabawasan ng excitement ni Melissa na makita si Marlon nang maalala ang sinabi ng driver kanina. Mukhang hindi ito nagbibiro. Sa pagkakakilala niya kay Marlon, ang hirap nitong pasayahin. Nandito na po tayo. Magalang na sabi ni Jomar bago bumaba ng sasakyan. Siyempre kailangan niyang magpaka-gentleman ngayon at nasa paligid lang ang amo. Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Melissa. Pagkabukas pa lang ng sasakyan, hindi na siya nag-abalang magpasalamat sa driver. Ang katulong din ang nagbukas sa main door at si Marlon agad ang hinanap sa sala. Binati niya ito ngunit parang hindi siya nakita o narinig. Dalhin niyo na sa kanyang silid ang mga gamit. Sinundan ang tingin ni Melissa kung saan dinala na katulong ang kanyang maleta. Marlon? Nagkamali yata ang katulong ng pinagdalhan ng gamit ko. Salubong ang mga kilay na nilingon ni Marlon si Melissa. 3 lang ang silid na nandito. Ang isa nakalaan para sa mga anak ko at ang isa ay silid ko. Napasimangot si Melissa at umaknong masama ang pakiramdam. Hindi niya masabing dapat sa silid nito dinala ang kanyang gamit. Ang ayaw pa niya, ang maliit na silid ang pinagamit sa kanya. Noon pa man sinasabi ko na sa'yo, huwag kang umasa na magkaroon ng special na relasyon sa pagitan natin. Pumayag akong tumira ka dito upang hindi mo na ako kulitin. Napuntahan ka sa inyong bahay para makita ako. Daig pa ni Melissa ang sinampal dahil sa kaprangkahan ni Marlon. Para bang may virus siya at takot itong mapadikit sa kanya. Hindi rin ako natuwa sa ginawa mo kanina. Bakit kailangan mo pang ipaalam sa publiko na dito ka titira? Tinanggap kita dito dahil sa batang pinagbubuntis mo. Hindi rin matatawag na live-in partner ang namamagitan sa ating dalawa. Pero alam mo, mahal kita. Mahirap ba akong mahalin? Tumayo si Marlon at tinalikuran si Melissa dahil ayaw niyang maawa sa itsura nito ngayon. Bago pa kita nakilala, may obligasyon na ako sa iba. Pero magkakaroon na rin tayo ng anak, Marlon. Hindi pa ba sapat yan na dahilan para masabi mo may obligasyon ka rin sa akin? Gumarangal na ang kanyang tinig at nagbabanta na ang luhang nais pumatak sa kanyang mga mata. Mas matimbang sila sa akin. Isa pa, hindi pa ako nakakasigurong anak ko nga yung batang nasa sinapupunan mo. Malamig na tugon ni Marlon. Bagsak ang mga balikat na pinagmasdan ni Melissa ang nakatalikod na binata. Totoong naiyak na siya dahil nasasaktan. Hindi na lang yung drama at
tulad sa una niyang ginawa. Nandiyan lahat ng iyong kailangan. Kung meron kang gustong kainin na wala sa kusina, magsabi ka sa katulong. Mabilis na tumayo si Melissa nang humakbang na si Marlon. Saan ka pupunta? Kailangan kong puntahan ang mga anak ko. Napanood nila ang balita at hindi natuwa. Pwede bang bukas mo na lang sila puntahan? Pakiusap niya sa binata at hinawakan ito sa braso. Ilang sandali pa binitawan na ni Melissa ang kamay ng binata. Hindi ito nagsasalita pero ramdam niyang hindi ito natuwa sa pagpigil niya sa pagalis nito. Nanunuot din sa kaibuturan niya ang malamig nitong pakikitungo sa kanya. Asikasuhin niyo mabuti si Miss Melissa. Kung hindi naman importante, huwag niyo na akong tawagan. Masama ang loob na sinundan ng tingin ni Melissa ang pagalis ni Marlon. Mabuti pa sa katulong na mamaalam itong aalis na. Pero sa kanya, parang bisita lang siya roon na inihabilin sa mga katulong. Tinawagan niya ang kanyang ina at nagsumbong upang mabawasan ang sama ng loob. Habaan mo pa ang iyong pasensya. Pasasaan ba at mahuhulog din ang loob niya sa'yo? Ipakita mo lang sa kanya kung gaano mo siya kamahal at kabuting tao. Mahinahon na payo ni Elizabeth sa anak. Paano ko po siya maasikaso mukhang hindi siya dito matutulog? Sinimangutan niya ang ina kahit hindi siya nakikita nito. Melissa, may bukas pa, matalino ka. At utak ang gamitin mo, huwag yung puso. Lalo lamang napasimangat si Melissa nang mahamig sa tinig ng inang Ines. Ang dali naman kasing sabihin. Palibhasa hindi nito narinig mismo ang mga sinabi sa kanya ng binata. Sa bahay nila Ashley, nanatiling tahimik ang kambal at ayaw makipag-usap kahit sa ina ng mga ito. Nasaan sila? Tanong ni Marlon kay Nida. Nakasimangot na ininguso ni Nida ang kambal na nakaupo sa sala, kasama ang ina ng mga ito. Sandaling napatitig si Marlon sa yaya ng mga anak. Mukhang galit din ito sa kanya. Napailing na lamang siya at tinalikuran na ito. Napatayo si Ashley nang makita si Marlon. Ang akala niya hindi ito pupunta dahil abala kay Melissa. Mga anak, dumating na ang daddy niyo. Hinintay ni Marlon na tumayo ang dalawa upang salubungin siya. Ngunit tumingin lang sa kanya mga ito. Sa halip na lapitan ng mga ito, ay inakbayan niya si Ashley. Nagulat si Ashley sa ginawa ni Marlon, pero hinayaan lang niya at nakatingin sa kanilang kambal. Huwag mong hawakan mami namin! Matapang na sita ni Jello sa ama. Tiningala ni Ashley ang binata dahil matangkad dito. Nagtatanong ang tingin niya rito dahil hindi man lang ito natinag sa sinabi ng kanilang anak. But I miss your mom. Kibit balikat na sagot ni Marlon sa anak. Mabilis na tumayo si Gabby at lumapit sa mga magulang. No! Bad ka at sasaktan mo lang ang mami namin. Namilog ang mga mata ni Ashley nang hawakan siya sa kamay ng anak at pilit na inilalayo sa ama ng mga ito. Maging si Jello tumulong na rin. Hey kids, she's my wife. Pakiramdam ni Ashley kakapusin siya ng hininga nang yakapin siya ni Marlon. Parang bata itong nakipag-agawan lang ng lollipop sa mga bata. Do you love mommy? Parang matandang tanong ni Gabby sa ama. Of course. Gustong tumaas ng kilay ni Ashley dahil sa bilis ng sagot ni Marlon. Siya? Mahal nito? Then, bakit kailangan mong patirahin sa bahay yung babae mong yun? Umangat ang sulok ng labi ni Marlon habang nakikipagtikisan ng tingin kay Gab. Alam niya ang tinutukoy nito ay si Melissa. Ang sabi pa niya, papakasal kayo after niya mga anak. Lumipat ang tingin ni Marlon sa nagsalita. Hindi ito papahuli sa kuya nito at taas na oring nakatingin sa kanya. Nakatayo ang mga ito sa sofa kaya malapit nang magpantay sa kanya. Kids, saan ba ang bahay ko? Nagkapalitan ng tingin ng dalawa bago sabay na sumagot. Dito! At sino ang asawa ko? Tanong muli ni Marlon sa dalawa. Sabay na itinuro ng dalawang ina. Tinaasan ni Ashley ng kilay si Marlon. Talagang alam nito kung paano mapapaamo ang mga anak at mapapaniwala. At naniniwala kayo sa sinasabi ng babaeng yun sa balita? Nanguusig na tanong ni Marlon sa kambal. Muli namang nagkatinginan ang kambal at humaba ang uso. Bumaba sa sofa at lumapit sa kanilang ama. Dad, pero gusto ko niyang agawin sa amin. Paglalambing ni Jello sa ama. Mabilis na binuhat ni Marlon si Jello bago pa ito sumpungin muli. Anak, trust me, okay? Tumango si Jello bago yumakap sa leg ng ama.
Sa dami naman na mamamana sa'yo ate, bakit ang karupukan mo pa? Masama ang tinging ipinukol ni Ashley kay Nida nang malingunan nito. Nag-peace sign si Nida sa amo habang nakangiti. Totoo naman kasing marupok ang kambal ngayon, pero hanga siya sa ama ng mga ito. Talagang alam kung paano baguhin ang mood ng kambal na walang gasinong effort na ginamit. Napailing si Ashley nang ibalik ang tingin sa kanya mag-ama. Tama nga si Nida. Naging marupok ang kambal at naisahan ni Marlon ang mga ito. Pero dad, totoo po ang mahal niyo si mommy? Pangungulit ni Gab sa ama. Gustong sawayin ni Ashley ang anak ngunit alam niyang hindi makikinig ang mga ito sa kanya. Malamang, oo ang isasagot ni Marlon upang hindi magtampo ang mga anak. Kung mahal ako ng iyong mami, then mamahalin ko rin siya. Pakiramdam ni Ashley, nalulun niya ang sariling dila nang magsalubong ang tingin nila ni Marlon. Mukha siyang namalikmata nang pumaskil ang simpatikong ngiti sa labi ng binata at ang tingin nito sa kanya ang mapanukso. Ala ate, sa'yo nakasalala yung pagmamahal niya. Kinikilig na bulong ni Nida sa amo. Tumahimik ka nga. Inis siyang bulong sa katabing yaya ng mga bata. Lalong hindi siya makapag-isip ng tama dahil sa panunukso nito. Ma'am, love mo po si dad, di ba? Pangungulit ni Jello sa ina. Sinamaan ni Ashley ng tingin si Marlon at mukhang enjoy sa nakikitang expression sa mukha niya ngayon. Kapag umayon siya sa anak, kailangan nilang umaktong nagmamahalan talaga sa harap ng mga bata. Kapag sinabi naman niyang hindi, tiyak na magtatampo ang kambal. Ang worst, tiyak na iisip na kung anong pakulo ang kambal upang mahalin niya ang ama ng mga ito. Mami? Naiinip na tawag ni Jello sa ina. Binigyan ng makahulugang tingin ni Ashley ang binata. Pinahihiwatig ng kanyang tingin na gagawin niya lamang ito dahil sa anak nila. Ngunit bago pa bumuka ang kanyang bibig, inunahan na siyang magsalita ni Marlon. Mukhang kailangan ko munang ligawan ng mami niyo kids. Pinanlakihan ni Ashley ng mga matang binata. Ang hudyo at mukhang nakatuwaan siyang tuksohin gamit ang kanyang mga anak. Dad, alam ko po kung anong paboritong pagkain ni mom. Mukhang excited si Gabby sa naisip ng ama. Ako rin po. Alam ko kung anong ayaw at gusto ni mami sa isang lalaki. Pagbibida rin ni Jello. Tumikwas ang kanang kilay ni Ashley. At kailan pa nagkaroon ng mga anak ng ideas about sa likes and dislikes niya sa mga lalaki? Seryoso ba mga ito? Never naman siya nagkaroon ng manliligaw mula nang magkaisip ang mga ito. Hindi sa dahil masama ang ugali niya o pangit siya. Kapag hindi interesado si mami sa isang lalaki, never niya to kinakausap at iniiwasan agad. Umangat ang sulok ng labi ni Ashley sa narinig mula kay Gab. Binabalikan pa lang niya sa isipan ang bagay na yon, pero naisatinig na agad ng anak. Mas matalas talaga ang memory ng mga ito kaysa sa kanya. So malaki ang chance ko sa mami mo ngayon dahil hindi niya ako iniwasan? Dalawang kilay na ni Ashley ang umangat at talagang nakikiride on ang lalaki sa mood ng kambal. Para namang may choice siya para dito. Yes, Daddy. At dapat, lagi kang nakangiti kasi ayaw ni Mami sa aroganteng lalaki. Tumatango pa si Jello habang nagpapaliwanag sa ama nito. Hey, nandito ako kids! Sita niya sa mga ito dahil lantaran siyang ibinebenta sa ama ng mga ito. Kinilabutan si Nida nang makitang ngumiti ang ama ng kambal. Pati yata buhok sa kilikili niya ay nagtayuan dahil sa kilig. Grabe. Ang pogi lalo kapag nakangiti. Tahimik siyang umalis sa harapan ng mga ito bago pa siya mapaihi dahil sa kilig. Saka dad, ang tipo ng mga babae ngayon ay yung pang maginoo pero medyo loko. Dugtong panigab. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Marlon. Pagtingin niya kay Ashley, umiling ito at pinaalam sa kanya na hindi nito alam kung saan nakuha ng anak ang idea na yon. Mukhang natuod na si Nida sa kinatatayuan at hindi na ituloy ang pagtalikod. Kinakabahan siya at baka mapansin siya ng dragon na ama ng kambal na naroon pa siya. Saan mo nalaman ang bagay na yan? Seryosong tanong ni Marlon kay Gab. Naka-sir, kakapanood niya yan ng K-drama. Si Nida lang sumagot sa amo bago pa siya maituro ng kambal. Ngumiti siya kay Gab at naipagdasal na hindi siya ilalaglag ng bata. Nabasa ko rin po sa isang website, Dad. Nakahinga ng maluwag si Nida nang marinig ang sinabi ni Gab.
Diyan na muna kayo. Check ang pagkain for dinner. Paalam ni Ashley sa mga naroroon. Mabuti na rin at nandun si Marlon. Bahala na itong ipaintindi sa anak ang tama at mali. Mabilis na sumunod si Nida sa amo upang makaiwas na rin. Pero pagdating sa kusina, nasermonan pa rin siya ni Ashley. Alam nitong siya ang nagsabi nun sa kambal, lalo na kay Gab. Kasi ate, lalaki naman sila eh. Maganda yung may alam siya para makarami ng chicks. Pangangatwiran ni Nida. Inambahan ni Ashley ng hawak na sandok ang dalaga, ngunit mabilis itong nakalayo sa kanya. Malalaman kaya ni Melissa kung saan nakatira si Marlon? At matutuklasan kaya nito kung sinong sinasabing anak nito?